Hindi na talaga mapapatawad itong mga DPWH na ito at mga congressman. Hindi na ito graft and corruption, hindi na ito robbery. Looting na ito, looting. They have looted the coffers of our country. Fakey breaking news. Ganyan kung tawagin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang report tungkol sa di umano'y leadership shakeup sa Senado. Sa isang post, inihayag ng isang nagngangalang One TV Philippines na nakakuha na raw ng sapat na numero si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Peke ito, ayon kay Lacson. Galawang desperado raw ito at mukhang minamaliit ang Senate Majority Bloc. Una nang lumitaw ang rumor sa Senate shakeup matapos ipahiwatig ni PDP laban senatorial bet at Attorney Jimmy Bondo. Pero paglilinaw ni Lacson, ang lehitimong leadership change dadaan lang sa malinaw na procedure at hindi sa unverified social media posts. Yan ay isang resolution na pinirmahan ng at least 13 senators na ipapasa sa Senate President. Pagbukas ng sesyon, doon siya bababa sa pwesto para mapalitan. Sino Yung kasino ni Bryce, utos yan ng mga boss niya. Kasi money laundering yan. Pupunta sa kasino, kapital siya 500,000. Siyempre, yun, di ba? Graft yun, corruption yun. Galing yun sa mga kontraktor, 500 million, ganun. Pupunta siya sa casino, may usapan na sila doon. Magpapatalo siya ngayon, di ba? Bigyan siya chips sa 500 million. Ipapatalo niya 100 million. Ika-cash in niya balik yung 400 million. Pero sa ganung laking halaga, ibigyan na lang siya ng cheque ng casino. Ipasok niya sa bangko, di malinis na, hayop ka. Hayop kayo. Dapat sa inyo, huwag na lang kasi mamaya sabihin nyo naman violent ako Hindi na talaga mapapatawad itong mga taga DPWH na ito at mga congressman na hindi na ito graft and corruption, hindi na ito robbery. Looting na ito, looting. They have looted the coffers of our country. Ako sasali ako dyan sa September 21. Antayin nyo Mama Bing dyan September 21, sulong sa Luneta! Summarize po natin ang mga kaganapan nung pinakahuli at pangatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga insertions, ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang ma-influensyang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga pong pangalan ni Representative Elizaldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang termino ngayon, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo at sa gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional
immunity. Sa mga tweet, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila'y tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa at doon nga po ay lumitaw. Meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control project. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Dahil wala namang kumpanya yung district engineer, ang ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, ay mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ang lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa ay na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggi pa niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganun ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad na sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot kung nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong naganap. Kamakailan lang. Parang ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago ko po binitawan yun, ay pinaintindi ko po na yung pong nagawa na namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Huwag po kayong malulungkot. Nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. Gaya-gaya po tumaya yung mga House of Representatives na TRICOM. Gaya-gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang, Executive Secretary Bersamin, na dating Chief Justice, ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez. Baka kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget.
kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis, ha? Pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yon dahil pinahanap ko kung kailan ang expired.